Okay, so good morning po sa inyo mga kapatid. So, ito hong nandyan ngayon sa harapan. Ito yung disenyo ng flood control na inilabas po ng gobernador ng Oriental Mindoro. Yan. Now, ito hong nasa gitna, itong mga bilog-bilog na yan. Ito po ang tinatawag na geotextile tube. Ano ba ang laman yan? Mga buhangin ang laman yan. Ano yung itim na yan? Nakabalot po yan dun sa tinatawag na geotextile tube. Ano ang purpose ng mga to? Slope protection po yan. Hindi ba ang nangyayari sa mga flood control projects katulad nito? Ito sa La Union ito eh. Yan. Diba? Nagre-recede yung lupa. Pagka pinasok ng tubig yung ibabaw, katulad yan, may drainage, hindi naman po selyado yan. Siyempre, yung tubig lulusot sa ilalim. Alam niyo naman ng tubig, hahanap at hahanap yan ng dadaanan. So, mahuhugas yung tubig. So, ang resulta ngayon, lalo niya, walang mga bakal-bakal. Diba? Napakahina. Walang mga bato na nakatambak doon sa gilid. Ganyan ang nangyayari. Halos lahat ng proyekto ng flood control, ganyan ang nangyayari. Ito nga, niremedyohan, tinapalan. Inulit lang nila yung pagkakamali nila. So kung napansin nyo yung disenyo nito ng DPWH, wala sila nito. Ngayon, ito yung sa Mindoro. Diba? Gumuguho. Ayan o. Kasi ang ginagawa, sinisimentohan, mag-uumbok sila ng buhangin mula ilalim hanggang ibabaw, tapos sisementohan nila. Babalutan lang nila. Natural kapag kinain ng lupa ay yung ng tubig yung ilalim, lalo na etong binabaon nila na dito metal, eto to, yan. Di ba? 3 meters lang. Napakababa. Dapat ang nasa disenyo po ng DPWH, yan po dapat ay siyam na metro. Hanggang 15 dapat ang ibinabaon nila. Wala eh. Napakaikli, pinuputol, tinitipid. Kaya naturalmente, mababaw yan kapag pinatungan pa nila ng struktura yung ibabaw. Ang mangyayari dyan, babaliktad at babaliktad po talaga yan. So ito po yung mga geotextile tube na sinasabi ng disenyo ng DPWH. Yan. Ganyan po dapat. Ito, sabihin natin, itong lupa to tinapyasan. Diba? Itong tubig dagat, kakainin niya yan. Now, saan sisimula ng tubig yan? Dito sa gilid. Pagguho yan ng pagguho unti-unti. Pero dahil po rito sa geotextile tubes na to, mayroong protection ito. And then ito, hindi po ito dadausdos papunta rito. Hindi magtutuloy-tuloy yung pagdausdos dyan. Maaring mag-level lang yan pag ganon. Diba? Yan yung mga wala sa proyekto nila. Tinipid nila. Ito, geotextile bags. So, dapat sa mga ganyan, saka sila magtatayo ngayon na maglalagay dyan ng yung steel, ang tawag doon, yung mga bakal na yun na tinatayo nila, tinutuhog nila, saka sila maglagay dyan para additional at sundin yung lalim. Yan o. Pinupuno, may mga parang bulsa yan. Actually, dyan nilalagay yung imbudo at pinupuno yan ng buhangin. Ito po ay breathable fabric. Yan. Ganyan dapat. Sakayan ngayon, lalagyan ng mga bato, semento, ganyan, bato, babakalan, tapos sisementohin. So kahit po yung tubig pumasok sa ilalim ng konkretong nasa ibabaw niyan, hindi po ito guguho. Bakit? Kasi yung buhangin ay nasa loob. Ang isang geotextile tube pwedeng umabot ng 40 years.
Ito kaya gumuguho eh. Bukod sa mababaw na, papatungan pa nila ng mabigat. Di ba? Na konkreto. Pinapatungan nila yan, parang rectangular, pahaba. Ngayon, malambot na yung ilalim niyan dahil mababaw lang. O, di pagka inabot na ng pressure ng tubig, pumasok dito, tuklap yan. Diba? At itong lupa, buhangin, gagalaw at gagalaw yan. Isipin nyo nung sinukat nila, oh. Kaya gumuguho eh. Mababaw na nga, papatungan pa nito, di dadaus-dus talaga yan, dudulas. Oh. Diba? Ampaw. Bakit hindi yan ampaw nung ginawa? Meron niyang lamang buhangin. Oh, at mga graba-graba na galing mismo sa ilog. Swerte na nga ng mga contractors, libre materials na di ba? Sobrang tipid, naglagay pa ng bakal. Oh. Alam niyo, parang ulam lang po yan di ba? Ano man ang ganda ng itsura, ng kulay ng ulam, kung kulang naman po yan sa sangkap, hindi rin masarap yan. Diba? Masarap lang tignan sa simula. Pero pag natikman mo, di ba? Kung hindi matabang, lasang-lason, yari. Pag niremedyohan. Now, putahan natin itong Manila Bay, itong Dolomite Beach. No? Saksi ako talaga mula nung clean up niyan. At yan hanggang matapos, sino-cover ko yan. At kung bakit hindi po nawawash out yung mga dolomite dyan, eto yan, Hanggang ngayon, ganyan pa rin yan. Itong picture na to, kuha po ito ng mag-low tide, ang Manila Bay. Yan. So bakit ito maitim? Unang-una, ito po ay geotextile fabric na nakalatag dyan. Nilagyan niya ng mga buhangin na itim. Tapos yung geotextile fabric, environmental friendly yan. Kinakapitan po iyan ng lumot. Naglulumot yan. Tinutubuan din yan ng mga ng tahong kinakapitan yan. So ito yung mga geotextile fabrics na inilatag dyan. Okay. Tapos ito. So kung napansin nyo, itong ito, yung buhangin na gray, actually, ang ilalim po niya, nilagyan niya ng parang mga pa-square-square na kung pagkakasalansan o partition na mga geotextile tube. Diyan. Saka ngayon, nilagyan yung mga pagitan nila ng buhangin na itim, Porac sand ang tawag dyan. Di ko alam kung dahil sa Porac, Pampanga ba yan galing, o kung saan hardware yan galing. Tapos yung ibabaw niyan, pinatungan ngayon ng geotextile fabric. Again, this is a breathable fabric. And then sa ibabaw niya, nilagyan ngayon ng 1 metrong kapal ng dolomite. Sand galing sa Alcoy, Cebu. Wala pong clay na nilalagay diyan. Walang clay yan. Tapos hanggang hanggang doon sa pinakagilid niya yan. Yung nilagay diyan. Yan Ngayon, ito naman, itong mga sinisemento na yan, yan yung mga sinker na tinatawag, nagpalubog para manatiling nakalubog, yung mga outfall, yung tubo ng imbornal, na imbis na lumabas mula lang sa gilid ng seawall, ay lumalabas po yung tubig imbornal ng Manila 420 meters mula po sa dalampasigan. So sa laot po lalabas yun. Ito. Yung black sand, nilatagan nila nito. Tapos yung ibabaw, dolomite. Yan yun. Kaya kapag yung tubig dagat po, nag-high tide o yung alon sumampa, hindi po yung katulad ng ibang dagat na pag umakyat yung alon, ang mangyayari, yung tubig bababa, dadaus-dos. Hindi. Pag sumampa yung alon dyan sa ibabaw, lulubog lang. Yung buhangin mismo rito,
Etong dolomite, nagsisilbi pong tulong yan sa filtration ng tubig. Lalo na pag masama ang panahon. Pero hindi sila naaanod. Kasi para yan ay maanod, kinakailangan yung gilid muna matanggal. Alam nyo bang parang semento na nga gitna niyan, matigas na yan? No. Yan po yung sekreto dyan na binabanggit namin dati na merong engineering intervention. Hindi po yan bastang tinambakan lang. In fact, tinanggalan pa nga ng burak yan eh. Yung mga lumang buhangin yan dyan, pati yung mga burak, sama-sama yung tinanggal, pati basura. Pati yung mga gulong na ipinilagay dyan na 1980s pa, 90s, na para raw kapitan ng mga coral sa bahaya ng mga isda. Nako, napatunayan lang po dyan na toxic sa dagat ang mga gulong. Walang living forms ang kumakapit sa mga goma. Hindi dapat ginagamit dyan sa dagat. Yan yung isda, ayaw tumira eh. So ito yung phase 2. Phase 2 pa lang yan nun. Ito ngayon, yung tatambakan pa nila ng dolomite. Ayan o. Para hindi, nilagyan na nila dyan ng geotextile bags. Yan. Iba yung, ang ginagamit dito ng mga DPWH ngayon, sandbag, yung nabibili sa hardware, anak ng tutsang. And then, etong bilog-bilog, yan ang mga giant sandbags na ginagamit nila. Para etong gilid na to ay hindi po yan malusaw ng tubig. Para intact yan, nakakompact sa yung buhangin dyan. Okay. Diba? So ganyan po yung silbi ng geotextile tubes na nasa disenyo ng DPWH na hindi ko nakita diyan sa mga nawasak na mga flood control projects. Yan. So dapat sa kanila yan ngayon tatambakan ng buhangin, 'di ba? At mga bato, then lagyan ng bakal, sisementohin nila. Pati yung ibabaw. So pagka ganyan, kahit na dito po may tubig na pumasok sa gilid niyan, bandang itaas, hindi yan malulusaw. Dahil eto mismo napakabigat niyan. At saka tatagos lang yung tubig diyan sa geotextile tube. Yan ang hindi nila ginagawa. Diba? Ganyang kaloko itong mga tao ng gobyerno pag nagtrabaho. Na dapat nga sana bantay sarado yan mga opisyalis ng DPWH eh. Kaso hindi eh.